Hey guys, what's up? It's Coach Johnson Shua. And welcome again to our sa live po natin ngayon sa Facebook. Okay, so right, medyo setup lang po natin ang sandali. Okay. Okay, so we're gonna talk about tonight, no? We're gonna talk about the Hello August. Okay, so 2025 at medyo marami akong gustong i-share in a way. marami tayong gustong i-share, but I hope medyo nabasa nyo na rin, okay, yung mga things, no, na mga pinopost po natin sa Facebook and also sa ating Instagram. Okay, sa mga hindi pa po, please follow us in our Facebook, okay, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Shua. Same also in the Instagram, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Shua. Okay, or sa akin sa mga YouTube channel ko po, Coach Johnson Shua. Okay, para for some complete explanation. Okay, so tonight pag-uusapan natin kasi it's more about like okay, we're gonna talk about the para makita ko yung ayun, sorry. Yeah, para makita ko yung comment ninyo if ever. Kung meron man kayo mga comment. Okay. Alright, no? Nawala. Okay, yan, no? So, bali, tonight, okay, so bali, pag-uusapan natin, no, it's more about like sa ano natin, no, based on the Hello August, okay, the August gonna start, no, around this August 7, August 8, magsisimula na po ang month of August, okay? Although, alam ko po, marami sa inyo, teka lang, August na po panahon na po ng Ghost Month, okay? So, marami na po mga nagiging alarma na rin po, no, pagdating sa Ghost Month. So, yun po yung mga ilan dapat natin bantayan, no? Pero basically naman, sa Ghost Month naman po kasi, mag-start pa po siya August 23. Okay, so 23 po ang start, no? And then mag-finish po yan around September 21. Okay? Yeah. Escudero, Jefferly. Yan. Hello po, good evening. Yes. Oy, parang Kenneth Mao. Transformer agad yung una mo napansin. Right. Oh, thank you. Okay, so, yan, no? So, bali mga i-update po natin for tonight. Okay, number one is pag-uusapan din po natin yung about Ghost Month. Okay, so kung sakaling meron kayong mga questions in related to Ghost Month, yes, feel free to ask din, no? Although, bago yung Ghost Month natin pag-usapan, ikukwento ko muna, ano ba muna meron ngayon sa Hello August natin. Okay? So, alam niyo naman po ninyo na talagang pinopost po natin, okay, sa atin sa YouTube channel po natin. No? Alam ko po, medyo, syempre hindi po natin lahat nagagawa yung live, okay? So, sabi ko nga mukhang kailangan ko po talaga maghanap talaga ng tamang oras. Although, baka sa next time po, baka mabago ko na po, baka hindi na po Friday night ang aking yung mga live ko po. Kasi minsan nga po, pag tuwing Friday night, minsan mas marami akong mga events and things that you need to do. Minsan hindi ko tuloy nagagampanan yung aking tungkulin talaga, no? Ang aking yung pangako, no, tuwing every Friday night, no? So baka the tendency, baka I need to change lang po din yung schedule ko po ng paggagawa po ng mga live natin. Okay? So, kaya may mga times po, pag hindi ako nakapag-live, ginagawa ko, nagtitaping na lang po ako, tapos pinopost ko na lang din po siya sa YouTube channel po natin, sa Coach Johnson Shua. Although this video also gonna be recorded din siya, and then ipopost din po natin to sa YouTube din po, kaya sa mga hindi po nakanood, or hindi po mapapanood agad, okay, so don't worry po, no? Or yung lahat po na mapag-uusapan natin tonight, okay, don't worry po, mapapanood niyo po rito sa YouTube channel po natin. Okay? Yan. So, thank you guys, no? So, batiin ko lang po, may mga ilan nakapasok rin. Ayin o Chavez, hello, good evening. Thank you for sharing. Thank you sa lahat ng mga nag-like and share sa mga page po natin, sa itong video po natin. Okay? Hopefully, marami pa po tayong ibang pwede matulungan. Okay, Winnie, hello po, good evening. And also, Grace Hunyo, good evening din po. Yan, Sheila Baltasar and Ria Bungay, hello po, good evening. Yan. Bok Santiago, hello rin po, good evening din po, no? So, thank you po sa pag-follow niyo po sa amin here sa Facebook and Instagram. And also, kung kayo po ay nakadalaw din po sa shop, no? So, kung kayo po ay napupunta po ng Binondo Ongpin, okay, as mas lalo na kapag kayo po ay nag-walk tour, okay, alam niyo po yung walk tour, WOK, no? Yun po yung ibig sabihin, is like parang puro food trip in short, no? Sa Chinatown, okay, madadalaw niyo rin po at madadaanan niyo rin po yung store ko po, Sunrise General Merchandise. Okay, located lang po ako sa Salazar Street, corner Ongpin. Kanto po namin yung medyo marami po nagbebenta ng mga barbecue, yung Veggie Select, okay, sa mga vegetarian. So, yung makikita nyo naman po doon. Malapit po sa Ansel Emporium. Yan. Hello, Carmelita Peralta. Hello po, good evening. And thank you. Namimiss nyo na po.
Alright, okay, so before, para bago pa tayo tumagal, okay, so because we only have 1 hour, okay, para sa ating live, okay, for tonight. So kung kayo po may mga naisip din po kayo na related to the Ghost Month, feel free mamaya po i-post nyo po siya, no? So mamaya po i-recap natin ng konti. Although, maybe gagawa pa po ako ng iba pong live session para for the Ghost Month, okay, para mapag-usapan natin. Oh, inviting everyone pala to watch I Wonder this Sunday. Okay, I think itong Sunday na po, no? Nagtapos lang po yung taping namin sa Lucky Chinatown Mall, dun sa museum, okay? Lucky Chinatown Museum. Yan, kasama ko po si Miss Susan Enriquez, yeah, from GMA po. So, yun po, panoorin niyo po yung I Wonder po at pag-usapan namin yung mga ilang mga related to the Ghost Month, okay? Yan, so Ghost Month Festival. So, yung mga pag-uusapan po natin, alright? Okay, so before lahat, pag-usapan muna natin, hello August 2025. So, kumusta ba itong August na ito para sa atin? So, August, gonna start on around mga August 8, okay, tapos mag-i-end po yan ng mga around mga September 7, September 8. So, that's mga 1 month, no? So, this is not related to the Ghost Month. This is different, a little different po siya. Pero pwede po natin siyang ma-connected in a way, okay? So, we're talking about the flying star chart. We're talking about the energies that may happen on this August season, okay? So, yung alam po, medyo in a way po half-half po tayo, no? Hindi po siya super 100% good news, okay? Pag itong panahon ng August, so we need to be very careful. So most important talaga, we need to maintain yung pagiging DHV po natin, no? Lagi kong tinuturo, defining our higher value by thinking positive, feeling positive, and also by acting positively, kasi itong August po, chances marami pong pagsubok para sa atin lahat, okay? So number 1 po kasi it's because of sa flying star chart, okay, the number 5 yellow star, yun po yung kinikilala as a misfortune star or bad luck star, or sabihin natin medyo mabigat na energy, okay, and lumipad po siya kasi sa center. So kung pag nasa center po siya, that means everyone is partly affected, okay, everyone is partly affected. So it can also still pwede siya ma-ignite yung mga dating problema, okay, kunyari like sa health, mga dating may problema na sa health, tapos napapagaling na, mamaya biglang bumalik na naman for now. So that's why we need to be very careful. And also the number 5 yellow can cause yung parang low immunity. So we need to be very careful na kailangan po medyo palakasin natin yung immune system natin, mas lalo na bare months na, syempre maraming tag-ulan, okay, panahon din ng mga like mga viruses, dengue, flu, mga ganong klase. That's why we need to be very careful, no, pagdating sa health po natin. Kailangan medyo routine check po tayo sa ating health, okay, tsaka boost natin immune system natin. So kung may mga vitamins kayo or supplements, medyo palakasin yung katawan nyo, and don't forget to also to do some exercises para medyo at least medyo mapalakas natin, no? So alam niyo naman po is prevention is better than cure, and also still the natural way is still the best, okay? So kaya kailangan po improve lang po natin yung lifestyle natin, okay? Because the number 5 yellow is on the center, okay, so it's causing a lot of mga imbalances, okay? Kaya maganda po magsuot ng something mga metal, okay, itong panahon ng buwan ng August, okay? So, anong mga klase ng metal? Metal, maybe like metal accessory, kung mahilig po kayo magsuot ng mga gold, silver, or yung mga like white gold, okay, like that, no? Or maybe meron kayo mga like mga metal accessories in your body, okay? Ako mas suggest ko kung meron talagang metal accessory compared to the relo lang, no? Kasi relo naman basic na use natin yan, pero parang additional, maybe a silver chain or a gold chain like that, or maybe kung meron kayong mga parang necklace na mga chain na gold, silver, or white gold, it can also add on the effect, okay? Para tulong yan para sa protection din sa atin, okay? Although syempre mag-ingat pa rin po tayo, hindi naman po lahat ng area lagi rin nating suot, kasi alam mo naman may mga area pa rin po medyo takaw tayo sa mga nakaw, snatcher, okay? So we need to be very careful pa rin, okay? Because the number 5 yellow star can cause mga money losses yan, kaya we need to be very careful pa rin sa mga suot din natin, okay? Be more practical din, okay? Pero metal element can use para to lessen the energy of the number 5. Okay, so yun yung isang number 1 thing. Okay, that's why dun, pwede rin po kayo maglagay ng mga salt water, okay, or salt, rock salt lang, pwede yung ilagay sa center of your house, okay? Although may post po ako na, rin natin, ipopost ko po sa update ng Hello August sa atin sa Facebook. Abangan nyo lang po, no? Inuna ko na kasi yung video ko ngayon, then baka maybe tomorrow or the next day, ipopost ko naman po yung mga charms na magiging recommendation natin. Kasi alam niyo po, every month, di ba, naglalabas po tayo ng mga charms amulet para for our protection, curings,
Okay, based yan sa animal signs din po natin. Then yung sa center po, maganda po maglagay rin tayo ng, kung meron kayo ng 5-element pagoda, okay, or cleansing pagoda for curing, yan po medyo maganda po meron tayo na sa center po niyan. Okay? So, yun po, ipoposting po natin yan para for the protection. Okay? Yeah, hikaw po, yes, I think pwede naman po, no? Hikaw, basta mga metal element, accessory, that can be also. But yung nga lang kasi hikaw, syempre medyo masyado siyang maliit. Tsaka alam niyo po ganito yan. Pag the more napapansin nyo, the more nakikita nyo, the more na alam nyong suot nyo siya, the more mas more effective siya. Kaso minsan kasi, di ba, pag nasa hikaw, kasi because nasa gilid natin siya, minsan di mo naisip na kung nakahikaw ka or not, like that. So, kaya minsan mas iba pa rin ako pagka pendant or bracelet, like that. But yes, hikaw can be used, okay? Hikaw can be used. Additional element din po yan ng metal. Okay? Yan, so... Right, no? Good evening everyone. Sorry, hindi ko na kayo inisa-isa, no? Para hindi lang pumaputol yung ating yung sa explanation. Pero kung may mga questions kayo na lumabas, yun po, uunahin ko na rin po i-answer yung questions nyo. Okay? So ngayon po, iisa-isayin po natin yung 12 zodiac sign, okay, para malaman din po natin kung sino-sino mga animal sign ang medyo okay para for the month of August at sino mga animal sign ang dapat mas more maging maingat, okay, yung panahon din na po ng August season. Okay? So number 1, syempre unahin natin sa atin sa mga daga. Okay, yeah, mga Year of the Rat, mga taong pinanganak ng Year of the Rat. Kasama ko po yun, no? Okay, so kung kayo po Year of the Rat this month, okay, meron tayong tinatawag na number 1 star na pwede pong tumulong sa atin. The number 1 star can be used, okay, more of like, ano yan, mga new opportunities, new learnings, okay? Although yung nga lang po, because we have a number 7 star this month, we need to be more careful lang sa focus and concentration. Alam niyo po, ang number 1, maganda yan sa pag-attract ng opportunity, pero mahina ang stability niyan. Kaya tayo mga daga, this time, kung marami man tayong mga opportunity na hinahangad, okay, maybe not the right time kagad na sugod tayo ng sugod. This is the time para to learn. This is the time para to accumulate more knowledge. Okay, maybe mag-research pa tayo, magtanong pa tayo. Huwag natin kagad madaliin na mailabas agad siya. Alam niyo naman po, Ghost Month din, ayaw rin po natin may sinisimula din tayo. So, partly, medyo kailangan, ito yung mga something na learning muna tayo. Okay? Pag-aralan natin maayos. Pero syempre, kung may mga pupush naman tayo, maging maingat lang tayo. Okay? Kaya sa mga Year of the Rat, mas more maging careful po tayo dyan. Okay? Kaya nga po sa protection po natin for this month, okay? Number 1 is kailangan po natin na protection against sa mga like mga ano natin, no? Yung booster, okay? Para for the success and victory. Kaya meron tayo dyan yung enhancing mirror, okay, na pwede gamitin. So, don't worry po, this one picture po, ipopost naman po natin yan sa ating Facebook or Instagram, okay? So, abangan nyo lang po doon, no? And available po siya sa Shopee. Mangyayari lang po, yung nga lang po, pag sa Shopee kasi, pinopost lang namin yung poster. Tapos, i-message nyo lang po kami na gusto nyo po yung amulet para for the month. Yan, okay? Pwede nyo po sabihin yung ganon. Kasi hindi po namin pwede lagay isa-isa eh. Hindi ko po alam bakit, pero lagi kami nagkaka-problem with Shopee. Okay, minsan po bigla niyang kina-cancel out yan. So, kaya minsan pwede po kayo mag-message sa amin. Ganon po, if ever. Okay? So, yun po, no? Meron tayong enhancing mirror para sa mga Year of the Rat, para to boost. Okay? Don't worry po sa mga nagtatanong po ng snake po ako, fire po ako, kumusta po? Iisa-isayin po natin yung animal sign nyo. Nasa first animal sign pa lang po tayo. Nasa Year of the Rat pa lang po tayo. Okay? Then, iisa-isayin po natin yan. Okay? So, next po is para sa mga Year of the Ox and Year of the Tiger. You have the number 8 star for this month. Alam po natin number 8 star is good for money luck, good for cash flow. Okay, kung nasa sales kayo, maybe it can improve yung money luck natin. But yun nga lang, the number 8 star kasi ginagamit din yan para for business or for transaction. But this month kasi, sa month of August, tandaan nyo po para sa Ox and Tiger, meron kayo number 5 yellow star din this year. So, 8 and 5 kasi is a double earth po siya. Medyo nakaka-drain up po siya ng pera. So, maybe maganda yung pasok ng money pero malakas din yung labas ng money. Kaya this month, we need to be more careful in securing our money. We need to learn more of about stability, control, okay? Tsaka ingatan po natin yung health natin, ha? Kasi double earth na po to. It can affect a lot of immune system, lower back problems like that, okay? So, we need to be very careful pagdating sa health po natin. Okay? Kaya pa nga po, para to boost lang po yung money luck din natin para sa mga Year of the Ox. Meron tayong maganda para sa Year of the Ox is yung money frog na amulet. Yan, popostin po natin yan. And then para naman sa Tiger is the food dog. Ngayon, bakit sa Tiger mas malakas? Bakit mas food dog? Kasi panahon ng August ay panahon ng monkey month.
kalaban po ng tiger. So this month, sa mga Year of the Tiger, also need to be more careful sa accidents, okay? Especially related to the limbs. So, like pwedeng mamaya madapa, mapilayan, okay? Kaya medyo be careful po tayo, okay? Now, para naman po sa mga Year of the Rabbit, because this month you have the number 3 star. The number 3 can cause a lot of mga problems naman in terms of conflict, away, gulo, or misunderstanding. Tandaan natin na mga Year of the Rabbit, meron na kayong 3 killings din this year. Okay, so meron kayong mga backfighters or traitors. That's why need to be more careful tayo, no? Sa mga people na may masamang intention towards sa atin. Huwag din tayo mabilis magtiwala. Tsaka medyo control lang nyo po yung emotions nyo. The number 3 star kasi sometimes can cause yan pagiging impulsive or tactless, or masyado niyang nabuboost yung emotions nyo. Kaya parang mas more nahihirapan yung kontrolin. Kaya minsan mabilis kayo makapag-away o mabilis uminit yung ulo nyo. Naku, mas lalo na sa mga Year of the Rabbit na malakas ang hugot dyan. Okay, yung mabilis na guhugot yan. So, need to be more careful. Kaya ang appeaser natin dyan is the apple. Okay, meron tayo yung bagong labas ngayon, yung apple amulet, okay, na meron dragonfly and ladybug, that can also kasi kahit papano to appease yung emotions po. Para lagi tayo peace and harmonious lang. And also sa mga Year of the Rabbit, need to be more careful tayo sa mga case problems. Okay, like yung mga lawsuits, litigations, okay? Kaya we need to be very careful lang po in terms of handling yung mga problems po natin. Okay? Huwag po tayo magpapadala sa emotion, sa temper po natin. Now, para naman po sa mga Year of the Dragon, tsaka sa Year of the Snake, okay? Sa Dragon and Snake naman po, you had the number 4 star this month. The number 4 star is something to do with network and connection. Maganda rin tong love star. Okay, so in short, we can say na this month, which is very powerful yung love luck energy. Okay, so sa mga single finding partners, it's a good month, okay? Or also maybe kung Dragon or Snake, this month can be also a fertility month. So if you want also para to trigger, okay, para for some fertility, maybe you can also use this month, okay? Total, ang buwan ng August, medyo kailangan ay huwag tayo masyadong aggressive. Kailangan hindi tayo, sa iba tayo maging aggressive, okay? Yeah, no? So we can focus more on our family, in a relationship like that, okay? Yeah, no? So yun po yung mga ilang things, ha? Although sabi nga ng mga iba, lagi na lang ako niloloko minsan sa GMA pag sinasabi ko fertility, basta huwag niyo lang kalimutan na, kailangan kasal muna, ha? Okay, mamaya iba po mga biktima natin, mahirap po yan, okay? The number 4 star is also a symbol of when you say love luck kasi is a relationship, kasama rin dyan yung in terms of like partnership, network or connection. So maybe this month is also a good month para to connect with people, okay, expanding our relationship, expanding our horizon, okay, in meeting more people, okay, so it's good month, no? And the number 4 star is also an education star. So maganda rin to para for learning. Same with the rat, no? Sa mga Dragon and Snake, okay, maganda yan, parang same with the rat. This month can be also a month of learning. Kung meron kayo gustong ipag-aralan, i-cultivate, okay, mga new informations, yan. So this month it also can be the right month, okay? Yan. Then para naman po sa mga Year of the Horse, okay, Year of the Horse po, you get the number 9 star this month, okay? The number 9 star kasi syempre alam natin ito yung pinakaswerte sa lahat ng stars, no? Because of dun sa sinasabi nating period 9. So the number 9 star can enhance in terms of like prosperity, manifestation, okay? Ako siguro, ang pinakamatititrigger ko dyan yung manifestation. Ibig sabihin, kailangan lang i-concretization lang talaga yung mind nyo, ano man yung ginugusto nyo, ano man yung gusto nyo pong i-manifest, okay? Kailangan lang po may target goal kayo. Kasi mahirap pag ang dami nyong gusto, tapos wala kayong target goal. Kaya mga horse na nalagyan ng ganun, di ba? Para to strengthen. And kung napanood nyo po yung Hello July po natin, manifestation luck din po kay itong last month, no? Itong July. Okay, so I hope itong July marami po nadalang good luck kasi horse din yung isa sa pinakamalakas na animal sign itong last month, okay? This month is also the same. Kaya dapat medyo maganda siya. Although, the difference lang, this month sa mga Year of the Horse, medyo mas more sakitin. So we need to be more careful, ha? In terms of like headaches, okay, or related to head problems like that, tsaka heart. Yan, kaya medyo dapat ingatan niyo po. No, heart and head related. So head, syempre kasama dyan yung mata, kasama dyan yung brain, kasama dyan yung mga sa mouth, okay? Tapos then sa heart naman, yan, blood circulation kasama din dyan. So yung health, huwag po tayo masyado magpapapagod po, okay? Yan po yung mga dapat ingatan, no?
Kaya nga po dun sa sa mga Year of the Horse, medyo recommended natin na charm dyan, okay, is yung yung purple dice. Okay, kasi much more to boost yung chance of luck, to boost yung success luck. Okay? Sorry, I think nalampasan ko pala yung sa Dragon and Snake. Ang mga lucky amulet ninyo is the Pagoda. The Dragon is maganda sa kanya yung Pagoda kasi syempre focus and concentration to boost. Pero because sa Snake din, special din yung month na to. Snake kasi August is a monkey month, secret friend ng Snake yan. So kaya ang ginamit po natin yung Scholastic Eagle. Kasi yung Eagle po, mabilis kang connect with people. Kaya mas more malakas pa po yung para sa mga Snake. Kaya yun po yung mga nirecommend po natin. Okay? Yan. Don't worry, mga picture po, nakapost po yan. Papost po natin yan. Maybe by tomorrow or the next day. Yan, no? Papost po natin yan. Okay. And then, para naman sa mga Year of the Monkey, tsaka sa Year of the Sheep. Ayan. This month naman is you have the number 2 star. And alam natin, syempre, number 2 star is more on health cases. So, we need to be more careful in terms of sa health. Especially in terms of related to the gastro, okay, more on related sa tiyan natin. So mga like more on sa tiyan is like yung mga mabilis tayo magkaroon ng gastro problem, acidity, okay, constipation or bloated, yung mga ganun, no? Kaya medyo careful po tayo. Although the number 2 star is the future star ng period 9. So ano naman ibig sabihin nun? This is also a good time para medyo to learn something for long term. Ibig sabihin, pag may mga pinatarget tayo, investment, or pinaplano tayong investment, ito yung panahon pwede tayo magplano. But yun nga lang, kasi syempre pag panahon ng ghost month, ayaw lang natin may binibili tayong mga investment. So, careful pa rin tayo kung ano ba yung investment na gagawin natin. Hindi naman po lahat ng investment bawal sa ghost month. Okay, hindi naman po lahat ng investment. Yan, pero kailangan pag-aralan lang po natin na maayos at mabuti. Okay? Now, bakit natin nabanggit yung mga transaction related? Okay, because the number 2 star connect with the number 8 star of the year, which is nag-perform yan ng sum of 10. So, that means para sa mga sheep and monkey, this month, baka lang magulat kayo, kahit na ghost month po siya or not so good yung energy, still may mga closable deals kayo. Okay? Kaya medyo pwede nyo pa rin po i-push yun if ever. Okay? Kaya ang ginagamit po natin is para sa mga Year of the Sheep, we use the Sky Deer. Okay, amulet. The Sky Deer kasi medyo nakakapag-boost yan ng life force. Okay, para medyo mas more gaganahan pa po kayo, mas more may strengthen. Kasi alam niyo naman ng mga Year of the Sheep, masyado kayo service-oriented. Okay, masyado kayo service type. Okay, kaya medyo dapat mag-ingat lang din po tayo sa health po natin. And then, Medicine Buddha naman po para sa Year of the Monkey. Okay, because the Medicine Buddha can also boost, okay, in terms of energy, not only physically, but also emotionally. Yan. Okay? Now, para naman sa Rooster. Rooster kasi had the number 7 star this time. The number 7 star is can cause robbers or cheaters sa mga manloloko. So, need to be more careful tayo sa mga scammers or cheaters. Okay? And also, another thing sa mga Rooster, mas lalo na mga babaeng Rooster, makinig kayo. Okay, this month talaga, we need to be more careful at bantayan yung emotions natin. Kasi the number 7 star can also cause a lot of distraction. Mabunganga in a way, parang ganun siya. Tapos you have the number 4 star din this year. So medyo may related kasi to sa mga relationship problem. Okay, kaya need to be more careful tayo na kasi mamaya through a small misunderstanding, tapos mas more dinala natin sa debate and conflict, biglang may mga certain relationship na end up. Okay? Kaya we need to be more careful. Okay? Kasama yan, not only in terms of relationship, love, but also even partnership or trust issues. No? Kaya we need to be very careful sa bibig natin. Okay? Kasi the 7 and the 4 combination, ano yan total yin, tawag namin dyan, total yin, it can cause a lot of like parang mga, alam mo parang mga away problems na hindi naman dapat maging big deal pero masyado ginagawang big deal. Okay? And also, minsan nga itong combination na ito nakatawa, we call it the in-law problems. Sometimes it can also cause na parang kaaway mo babae rin. So, pwedeng either si mommy in-law or si dada, or si ganun. So, more babae to babae na nag-aaway, conflict like that. Kaya we need to be very careful. Especially nga for the female rooster. Okay? So, medyo careful kayo. Kaya number 7 star, it can be used the rhino elephant anti-burglary protection, but for this month mas more ginamit ko yung peacock, okay, amulet, because the peacock amulet can be used para for anti-evil eye and also to protect our emotion. Okay, yan. And last but not the least, para for sa mga Year of the Dog and Year of the Pig.
So for this month, you have the number 6 star. The number 6 star can boost, okay, in terms of like power and authority. So medyo maganda to for career luck or success luck. Okay? Maganda dito para for good decision making or manifestation. Although this year kasi we have the number 3 star, control lang din yung emotions natin. But the number 6 kaya niyang madala eh. Kaya nga para sa mga year of the pig din itong buwan na to, baka medyo may mga opportunity pumasok pa rin sa inyo. Okay? The dog and the pig. Okay? Kaya the number 6 star, kailangan medyo palakasin lang natin yung opportunities. Number 6 also is a good time yan kasi alam mo number 6 nasa northwest, it can also enhances nobleman luck, helpful people, mga good support no from different people. So ito rin yung po yung medyo maganda. Kaya sa mga year of the dog, ang ginamit natin dyan is the lotus mirror kasi more on para to boost pa yung ma-enhance pa natin yung opportunity luck. Pero dun sa pig po ginamit ko po the yung meron pong red tara, okay, the red goddess or cleansing mirror kasi medyo additional protection siya sa emotions din po natin. Okay? So yun po yung mga ginamit natin para also sa mga year of the dog and the pig. Okay? And don't worry po, sabi ko nga po, ipopost ko po lahat ng yan. Yeah, so pakita ko lang para at least may alam lang kayo, may idea lang kayo. So ito na po yan. Okay? Sorry for the ilaw. Yan, mga ganyan po, yan. Ipopost po natin lahat yan. Ayusin ko lang po yung poster niyan. Ipopost po natin yan sa Facebook and sa Instagram. Okay, and available naman po siya for orders, okay, kapag sakaling kailangan nyo po. And if you want to know more about the animal signs, yes, you can just go back with this video, okay, although magta-try po tayo mag-answer ng mga iba pong kailangan nyo malaman. Pero kung pagtanong nyo po sa animal sign na, hindi ko na po ulitin kasi baka po masyado humaba yung video, okay, pag-uusapan lang po natin mga ilan din po related to the ghost man. Okay? O nga pala, before we move on, ano naman yung mga lucky sector tsaka sa not so lucky sector for this month? Okay? So, most lucky sector natin is the southeast, south, and southwest. Ito yung mga lucky direction. So, southeast if you want to boost more yung network or naghahanap ka ng opportunity, gamitin niyo po yung southeast. So, either lumagar kayo sa southeast sector. Kunyari, example, ang southeast nyo, like yung napanood niyo po yung complete plaque activation ko dun sa aking Facebook, okay, sorry, sa aking YouTube, okay, yung po yung nagtuturo ko ng mga plaque sa mga bawat position. So, yung southeast sector ko, yung po yung medyo malapit po sa dining area ko. So, that means kung gusto ko po much more improve yung relationship, pwede ako tumambay dun sa sector na yon or pwede kong humarap sa southeast sector. Okay? Number 9 naman po, nasa south. So, that's more for the wealth star or money star. Okay? Yan, pwede po natin gamitin yan. Another thing na pwede natin gamitin is sa southwest. Okay? Pero dito naman sa southwest, ang recommendation ko lang, pwede kayong humarap ng southwest. Pero wag na lang kayo masyado lumugar na matagal sa southwest kasi yung health din dapat ang babantayan din natin. Okay? Remember lang po to drink more water this month. Okay? Boost your immunity. Yan. Another lucky direction is also the northwest. Ito naman northwest kapag may mga tinatarget kayo mga ine-execute na gusto niyo matapos agad. Okay? So maganda yung northwest ngayon para sa mga execution, success in terms of career or promotions. Okay? Yan po yung mga pwede nyo gamitin ng mga sector sa panahon ng August season natin, itong 2025. Okay? So mag-answer lang po tayo ng mga ilang questions, then let's talk about a little about Ghost Month. Okay? Yan, para at least may konting idea naman po kayo. Pero don't worry po, gagawa pa po tayo ng talagang yung para for the Ghost Month. This will become the introductory. Pero kung sana kung may mga questions po kayo, post nyo lang po na masagot ko po kayo. Okay? Paano po ba malalaman ang center of the house? Center of the house, so basically ano po, estimate nyo lang po siya from corner to corner, okay, ng bawat 4 corners of your house, yun po yung center. Okay? Yan. Hello po, good evening, good evening. Yan. Yung money rin po, diba, pwede rin po bang gamitin? Or yung from Pradel Pio. Oh yeah, pwede naman po, pwede naman. Originally po, ang mga feng shui po ganito yan. Ang feng shui charms po natin, hindi naman po tayo mahigpit. Any charms ang kasama niya, or amulet, or anting-anting, pwede naman po siyang kasama. Okay? Meron kasi mga iba nagtuturo. I know marami po kayo napapanood sa mga reels or sa mga vlogs. At marami po mga iba-ibang tinuturo, kaya minsan marami po nabubuluhan. Pero kung tutusin po, hindi naman po dapat ganun ka-complicated ang feng shui. Yeah. Meron ako isang client, nanood siya, na-hype, dumami na yung napapanood na niya, natatakot na siya lagi. Kasi hindi niya alam kung tama na ba yung ginagawa niya or mali.
Kaya sabi niya, hindi na, sa iyo na lang coach ako magtatanong. Sabi ko, okay lang, pag may napanood ka, pero pag nag-alanganin ka, i-post mo sa amin or message mo sa amin para we can help. Okay? Kasi minsan po, yung nga po yung problema. Like kanina lang po, may isa akong client na, may isang walk-in na pumunta sa store. Then sabi niya, meron ba kayong yung nine-tailed fox? Kasi yan nga po yung madalas lumalabas nga daw sa mga feeds niya. Yung nine-tailed fox. Yun daw kasi para sa animal sign niya. Then ang tanong ko lang, sino nagsabi? Okay? And then sagot niya, wala, napalit ko sa Reels. So, ibig sabihin, hindi nila sinabi para sa'yo. Kasi pag sinabi nila para sa'yo, that means, kinostong reading ka muna nila. Inalam muna nila ano ba yung problema mo. So ngayon, kung gagamitin mo yung nine-tailed fox, is meron ka ba love problem? So related ba sa love? Kung hindi po, wala pong kwenta sila si nine-tailed fox. Kasi naman po yung mas more focus siya sa mga third party. Okay? Or enhancing love energy. No? So yun ang po Kaya yung kailangan, napaka-importante malaman yun po yung main purpose po ng charms. Kasi kung hindi po, sayang po yung pagbili natin ng charms na hindi naman po siya intended or tumatama doon sa intention po natin. Okay? Francis Chris Valencia, brother, you do house audit? Yes, I do po. You can message us po para for some quotations, okay? Kasi sometimes po, depende po kasi yan sa, depende po yan kung saan, gano'ng kalaki yung place, saan po malayo po ba or not. I also offer online, okay? Kasi minsan meron dalawa tayong in-offer, meron tayong online session, meron din tayo yung pupuntahan mismo. Pero syempre, mas cheaper po si online. Medyo mas more expensive lang po pag pupuntahan natin. Okay? So, message lang po kayo. No? Yan. Okay, coach, what do you mean? Case problem sa rabbit. Okay, from Pauline Ann. When you say case problem, cases like mga lawsuits, cases, or legal cases, mga ganon. Pero kasi bakit hindi ko kagad masabing legal case problem? Kasi hindi naman po lahat ng problema legal agad. May iba na sa internal pa lang, di ba? Like mga scandal issue, or mga misunderstanding, alitan, conflicts, yan. Minsan nasa loob pa lang yan Pero mamaya, pag lumabas na lumabas, nagiging legal problem na siya. Okay? Kaya we need to be very careful. No? Yan po ibig sabihin ng case problem. Alright? Coach, ano po bang ibig sabihin pag nanaginip po ako ng ahas from Rose Ausan? Okay, so basically po ang ahas po, marami po ibig sabihin. Pag nakita niyo lang po yung ahas sa inyong panaginip, ako na ito, segue tayo Pag nakita niyo lang po yung ahas, okay, nakita niyo lang siya, in a way, hindi mo naalala kung natakot ka ba that time sa panaginip mo, hindi. Pag hindi ka takot, okay, nakita ka ng ahas, the snake represent for prosperity or business. So, medyo not bad siya, okay? Maybe there's a certain transaction. Mas lalo na pag medyo yellowish, brownish, or bluish yung, medyo matingkad, may color yung ahas, that's okay. Pero kung ikay tinuklaw, okay, or medyo black siya, or tinuklaw, or something, at medyo may energy na despair, or something, so that means may bad things pwedeng happen. Especially like yung mga related to mga betrayals, okay, or mga money losses. So, we need to be very careful. Ganun siya. Okay? Alright. Okay, so, is it okay po ba to move to a new house in the Ghost Month? Rachel Garcia. Yan. Ito po yung mga pag-uusapan natin sa Ghost Month. Originally, hindi po natin masyado recommended, no? Hindi po natin masyado recommend. Pag may time nga po pala kayo, please don't forget po to like and share this video to your friends or to your family. And also, don't forget also to like our page din po as a part of support din po sa amin sa Feng Shui Sunrise team. Okay, like nyo lang po yung aming Facebook, Instagram, tsaka yung Coach Johnson Chua sa amin sa YouTube channel. And then kung may time din po kayo, please watch. Meron kasi akong ginawa po na Ghost Month. What is Ghost Month? And what are the preparation you need to do in the Ghost Month? Okay? This is a very old video ko na sa YouTube, pero ito kasi yung video na to, yung kumpleto talaga yung explanation ko. Okay? So, kung may time po kayo, try nyo rin po panoorin yun. Okay? So, ngayon may mga do's and don'ts tayo mga naririnig kasi pag panahon ng Ghost Month, di ba? And kailan ba magsisimula ang Ghost Month? August 23 hanggang September 21. So, medyo may time pa. May time pa. August 1 pa lang po tayo yun. May time pa po. Kaya kung meron ko na dapat habulin nyo na. Okay? Kasi kung hindi, at pumasok yung August 23, masyadong matagal pa po yung Ghost Month. September 21 pa po matatapos. So, napakatagal po nung interval na aantayin din po natin. Kaya kung may mahabulin kayo, habulin nyo na po ngayon. Okay? So, bakit hindi natin masyado recommended ang mga paglilipat ng bahay sa panahon ng Ghost Month? Because normally, pagka, syempre, from Ghost Month,
Ghost Month Festival, chances kasi may mga spirits po nagro-roaming or nag-move around. So kapag syempre pag nag-house moving po tayo, baka po kasi meron po din sumabay sa atin. Okay? So bigyan ko muna kayo ng glimpse po. Ano pa ang meron sa Ghost Month Festival? Kompletuhin niyo po, buuin niyo po. Huwag niyo po sabihin Ghost Month lang. Ghost Month Festival. Buuin po natin. Okay? So means basically Ghost Month Festival is a fiesta. Is a festival. Pero yun nga lang, hindi siya festival para sa mga buhay, kundi festival siya para sa mga yumaon na nating mga kamag-anak, okay? Or sa ating mga loved ones. That's why we call them the good brothers and the good sisters. Okay? Pwede yung pagbibigay pugay sa mga mahal natin mismo. Pwede rin yung pagbibigay pugay sa mga spirits na hindi natin kilala. That's why we call them the hungry ghosts. Kasi hindi naman po kasi lahat tayo nagpa-practice ng offering. So, kunyari, alibawa, ikaw nagpa-practice ka, pero yung kapitbahay mo, hindi. May tendency kasi sometimes yung mga spirits dun, nagro-roam around din. Okay? So, minsan, that's why nag-offer tayo for the good brothers and good sisters para doon sa mga hindi rin natin kakilala. Binibigyan din natin sila ng offering. And alam niyo po, ang mga spirits, dalawa lang po kasi pwede nila magawa. Hindi naman nila tayo kaya hurt physically because they don't have a physical body. Okay? So, ang kailan po nila dyan is either i-bless tayo, okay, or i-curse tayo. Di ba parang fiesta lang? Di ba pag pumunta ka ng fiesta, ano ba yung una mo may isip? Di ba, ang festival is meron entertainment, merong pagkain. Tapos pumunta ka doon sa isang fiesta, wala man lang nagpakain. Di ba, how do you feel? Na parang, ano ba naman to? Pa-party-party kayo o pa-fiesta-fiesta kayo, wala man lang kayo pinakain. Ganon. So, in short, may maririnig ka pa or may makakurse pa. Pero imagine mo naman, halimbawa, pag tanaw ng fiesta, biglang meron isang maybe a big business person or a big person or a politician or someone, even an ordinary person na mahilig mag-charity. Diba? Kunyari, piyesta kasi sa amin bilang ganti, aking magpapakain ako. Yan. And imagine mo, isa ka sana pakain. Diba? Anong gusto mo isipin? Ay nako, Lord, sana itong taong to, bigyan niyo pa ng more success para mas marami pa siya mapakain pa sa kanyang next na ganitong festival. Diba? Kasi syempre gusto natin ipagdasal yung taong mas magaling, marunong mag-share, marunong magbigay ng positive sa mga tao, ganun. Kasi mas more swerte siya, mas marami pang tao pwede matulungan. Okay? Yun po yung part ng fiesta, right? So same din yan sa Ghost Month Festival. Ang Ghost Month Festival, ganun din po natin medyo ina-appease yung mga spirits. Then, ganun din po nilang pinoprovide din sa atin. Kaya nga po, bakit tayo po gumagawa ng offering? Okay? Na pwede natin gawin sa house, sa mga offices, ganun. Okay? Although optional po siya, paprangkahin ko po, optional po siya. Kung meron pong function masters na pinipilit kayong bumili para daw gawin niyo siya or not, no, that's wrong. Kasi number one po, binibentahan po kayo. Okay? Dahil ang Ghost Month offering should be a devotion. Dapat ikaw mismo gusto mo siyang gawin. Okay? Although sa mga nakagawa po kasi, may mga magaganda silang testimonies na after nilang gawin, parang mas more feel nila, mas more nagiging mas malakas. Kasi imagine mo nga, nagdagdagan ka ng mga certain agent na pwedeng mag-blessing para sa'yo, magbulong para sa iba, para sa'yo. Ganun siya. Okay? That's why pwede nyo po panoorin yan sa YouTube po natin yung how to do the offering. Okay? And then available naman po yan. You can buy naman po yung buong set niya, nasa 980 lang po. Gano'n, 980 lang. Tapos yung mga food naman, you can prepare your own food or if you want, you can also order sa Binondo, Chinatown Laylay Hotel. Meron na kasi silang set na menu para sa mga Ghost Month din po. Gano'n. And ano lang po, parang buong set na, nasa mga around 1-2, gano'n. Kung di ako magkamali. Like that, no? So, kaya medyo, di ba, para for me, hindi siya gano'n kahirap kung gusto yun po siyang gawin. Okay? And then, yung nga lang po, may mga do's and don'ts. So, basically kasi mga don'ts, hindi naman talaga don'ts as in bawal. Kasi pag ginawa mo mamalasin ka, hindi naman talaga ganon. Pero be more think practicality. Kasi when you think practicality, malalaman mo bakit naging don'ts ang mga don'ts. Meron kasi mga don'ts na wala sa practicality. May mga don'ts na nasa practicality. Just only follow the practicality side. Kundi masisiraan po tayo at masyadong maraming bawal. Like lately nga maraming pa na rin, bawal daw maglaba. Okay? May mga iba magsasabi, bawal magsampay, ganon. Okay? So, medyo sa akin, kung sa akin po yung practice, tinatanggal ko na po yun. Pero dating panahon, yes, nalalagay po yun. Okay? So, yun ang mga ilang things, no? Bargy Paras, ay, hello po, sa wakas napanood ko rin po ulit yung live nyo. Thank you. Yan, good evening din po. Good evening sa lahat, ha? Yan, okay. Sa mga Year of the Dog, kanina may binanggit po nga po tayo na mga
charms that you can also use para sa mga Year of the Dog, yung Lotus Amulet. Okay, tsaka meron na po tayo para pang protection para for the Ghostman. Nakalabas na po yung ating Ghostman bracelet. Okay, that's what we call it the Terra Cure. Okay, kasi we're using the Terra Heart Stone para more on to counter the negative energy. Kasi sabi nga natin kanina, kulang na kulang tayo sa metal itong panahon ng Burr months na to, especially for the Ghostman. And mag-ingat po tayo kasi chances sa mga calamities and disasters na pwede pa rin dalahin ng Burr months sa atin. Kaya we need to be very careful. Okay? Yan. So, kaya ito po, the best, ano po ba ang magandang ritual pantaboy ng negative energy ngayong Ghost Month? So, for me, kung we're talking about ritual, hindi tayo pwede maggawa ng ritual para paalisin ng mga spirits kasi ito yung panahon nila. So, anong ritual ang gagawin mo? Yun yung sinabi ko kanina. Sana, kung marunong po kayo or pwede kayong gumawa ng offering set. Okay? Kasi when you do the offering, ibig sabihin, hindi siya ritual para tabuin sila, kundi isita ritual para pasayahin sila. Kasi pag sila yung naging masaya, mas more lumalakas yung energy bumabalik sa atin. Binibless nila tayo. Okay? Tapos yung pantaboy ng mga negative energy, yun, pwede kayo gumamit ng Ghost Month bracelet natin. Although, yung nga po may mga iba nagtatanong, bakit yung Ghost Month every year nagpapalit ba yung charms? Kasi nakabase po yung Ghost Month natin for the year sa Flying Star of the Month. So, tinitignan natin kung ano ba yung possible na pwede mangyari. Okay? Kaya yun po yung ginagamit natin ngayon. Dalawang klase po yung ating, tatlong klase yung Ghost Month preset natin. Meron tayo yung basic na sa 1980. Meron tayong upgraded na sa 3980. Kasi Hawk's-Eye na po yung ginamit natin. And also para sa mga nagpapakustomize po. Okay? Yan. At least may idea kayo. Tsaka yung travel pouch protection. Masana sa mga hindi ba iwasan magta-travel ng panahon ng Ghost Month. Coach, dapat po bang lumipat pa kami ng bagong house namin bago mag-August 8? Hindi po. Len Crisostomo, dapat makalipat po kayo bago mag-August 23. Okay? So, yung Ghost Month po yung iniingatan natin. When is the best date? Please get my book. Okay? Pwede naman po kayo magpagawa po sa amin, although may date selection fee po tayo dyan. So, pwede kayo mag-message sa amin, Len Crisostomo. Yeah, message mo ko directly. I think, GYF ba kita? Yeah, I think GYF ba kita? Kung sakali, no? At kasi kapag kayo po yung GYF, you have my naka-private kayo sa messenger ko. You can directly message me. Pero pag hindi po, message po kayo sa Feng Shui Sunrise. Okay? Yan. Then, meron po tayo yung book available. Even sa Shopee, available po yun, yung Feng Shui daily calendar natin. Pwede kayo mag-check din po doon kailan magandang araw para for transfer. Okay? Yan. Ano pong ilalagay sa Northwest? Kung charms po mismo ang gusto niyo pong ilagay sa Northwest sector, because the number 6 star is nandoon siya, so pwede kayo mag-boost para sa number 6. So meron doon kasi yung like yung tawag dito, yung 5 dice, okay, na merong mga lucky drawings. Nakatulong kasi yung para sa mga success, prosperity, and even harmony, like that. Okay? And then, maganda rin kung meron kayo something metal element, nakatulong din yan para for the Northwest. Okay? Ano po bang ilalagay natin sa Northwest? Yan. Yun naman yung nasagot natin Felicity Flores. Okay? Yan. Pwede rin kayo maglagay ng enhancing mirror. Yan. Meron kasi enhancing mirror na pwedeng ilagay pan-display. Yan. Message lang nyo po sa amin. Okay? With PM Coach, maganda bang ikabit ang gate? Nice sliding gate. Sorry, Belen Portesia. So, if your question is about maganda ba ang gate, na sliding gate, pareho lang po. Ang sliding gate sa opening gate, wala naman pong difference yan. No? Gate still a gate. So, wala naman po siyang effect sa Feng Shui. Ang merong effect sa Feng Shui yan, anong direction facing yan, paano bang position yan, yan. Doon na kasi papasok yung Feng Shui ng place. Sherry Bernardino, how much po ba ang online session? So, for me po kasi I cannot answer here sa live kasi each of you has a different quotation in a way. Best po is mag-PM po kayo sa amin para masagot po namin kayo, or you can call us, or you can message us po. Sorry po sa mga nagbe-message po pala sa aming landline. We're having problem pa po kay Globe. Okay, hindi pa po kami nakokonektahan hanggang ngayon. Ay, original ayos na siya pero nagka-problema ulit eh. Hindi ko alam bakit eh.
unang inayos yung nagka-problema dahil yung doon sa noong time na inaayos ni Mayor po lahat yung mga spaghetti war. Yeah, kudos kay Mayor po, super nakakatulong po sa Manila. Pero yung alam po, the problem lang kasi may mga iba pong mga naputulan, ang bagal po nilang bumalik. May iba naman po nakabalik na, pero after that, di ko alam ba't nagka-problema pa rin. Kaya tinatawagan pa po namin si Globe. So, pansamantala po, maybe you can message us. Bigay ko lang po. Yan. Pwede po kayo mag-message dito po sa 0927-473-7386. Okay? 0927-473-7386. This is our Viber po, company Viber po namin yan. So, pwede kayo mag-message doon. Or pwede rin po kayo mag-call so yung po kasi for inquiry purpose. Pero kung more on quotations po yung gusto nyo po, the best pa rin po Messenger, Facebook, Feng Shui Sunrise, or sa aming Instagram, Feng Shui Sunrise. Okay? Alright, no? So, okay po pa ba kayo? Ayan, yan po, nasagot na po natin. Ano pa po yung tanong, Coach? Okay pa ba mag-open ng tindahan ko ng January 1 and after January 1, sarado na ulit until now? Okay, Margie Paras, sorry. Nag-open po kayo ng January 1 pero sinarado nyo ulit ng January 1. After January 1 until now. Yeah, for me, I think that mas kailangan nyo po ng personal consultation here, no? Because we need to know why at gano'n na po katagal. Kasi basically po, pag na-close yung isang business na mga a month onwards, tulog na po yung energy dun. So, kailangan nyo po ulit mamili ng the best date para ma-open siya ulit. Okay? Tsaka gumawa ng konting ritual. Kasi, for me, pag masyadong natengat na tulog po yan, 1 month onwards, ibig sabihin po, nagda-down na yung energy na, nagsasubside na po. Okay? Yan. Thank you, Fatima Cinco. Thank you. Naka-follow po kayo sa lahat ng page po namin. Thank you. Michael Cheng. Okay? Coach, kailan po bang pwede mag-offer? So, yung offering po natin ng Ghost Month, mag-start po yan ng August 23 to September 21. Anytime that time, pwede po kayo mag-offer. Mas lalo na pag-alanganin po kayo sa mga scheduling. Pero yung pinaka-araw na the best is September 6. Kasi yan po yung mismong Ghost Month Festival po. Okay? So, pwede kayo mag-alay that time. Molly Hall, Coach, paano po ba ang tama na sasabihin pag nag-offering ng pagkain? Basically po, ganito po yan. Wala naman pong specific mantra kung paano kakausapin yung mga spirits. Just treat them as your guests. So, parang, hi, good brothers, good sisters, yan. Maybe you can call that. Good brothers, good sisters, at meron akong hinandang mga pagkain here, tsaka meron tayong mga, yung kasi yung sa offering set natin, may mga parang accessories, like mga clothes and pants, meron din mga like yung mga furniture, tapos na meron din siya doon yung mga, yung underworld money, okay, yung mga money na pwede sunugin para for them. So, pwede mo sabihin na, ito, may mga hinanda ako mga munting pagkain, pera para sa inyo, okay, sana ma-enjoy nyo, okay? Yun, at huwag niyong pagkakalimutan na syempre, alam mo yung minsan para ka rin nag-wish na parang, huwag niyong kalimutan na magsabi pa kayo ng mga magagandang things. Diba? Pagdasal niyo rin po yung aking success. Sana pagdasal niyo rin yung health namin, maging maayos, harmony namin, yan. You can also use that. Okay? Alright, no? So, ano po ba monkey amulet? Monkey amulet, I think nabanggit na po natin kanina. Oo. Although ipapost po natin to, don't worry ha. Follow lang po kayo sa page. So for the monkey amulet po, meron po tayong sky, medicine Buddha. The medicine Buddha amulet po, para for the health. And then para sa snake naman po, for this month is the scholastic eagle. Yan, okay? Pauline Ann, may pouch na po ako and happy for that. Nice, good job. Although iba kasi yung pouch protection ng nung Ghost Month. Kapag may mga travel lang kayo para for this Ghost Month. Additional kasi siya sa metal element Ayan tama nga po, si Len Crisostomo sa GYF po. So pag GYF na po kayo, no need to message on the messenger, diretso na kayo, ng Facebook Messenger sa Feng Shui Sunrise, diretso na po kayo sa akin. Syempre as a member. Pero sana po, Len, napanood nyo na yung mga videos yung sinend natin sa GYF sa email para makapag-relate na po kayo sa mga po natin. And abangan nyo po, okay, magkakaroon po tayo mga around September, October, magkakaroon po tayo ng Mooncake Dice Game.
Sana po kung makapunta po kayo sa Manila, okay, pwede naman po kayo magstay kung sakali na sa province kayo at gusto nyo po talagang mag-enjoy din sa walk tour ng Chinatown. Baka gusto nyo sabay kasi pwede naman kayong mag-book din po sa amin sa Chinatown Laylay Hotel. Pwede ko sabihan sila, bigyan kayo ng discount. Di ba? Masasabihin nyo lang po, naku, napanood ko kay si coach dito sa Chinatown ay sa kanyang live, okay? Yun, pwede nyo po kayo mag-inquire po doon para mabigyan po kayo ng discount, okay? Yan. Ako bahala po sa inyo. Name drop talaga, no? Okay. Pero message nyo ako para alam ko, wag naman totally name drop lang. Message rin po ako. Coach, okay po ba magbenta ng property ng panahon ng Ghost Month? Gems, basically, pwede ka magbenta. Kaso yun nga lang po, sa mga bumibili kasi, hindi masyado okay bumili ng panahon ng Ghost Month. But this happened, okay? Not everyone believe on Ghost Month. Not everyone practicing Ghost Month. Example, may client kayo, foreigner, hindi naman siya naniniwala sa Ghost Month. Okay? Or maybe, iba yung religion niya, hindi siya naniniwala sa Ghost Month. So, pero gusto pa rin niya bilhin niya yung property sa'yo. Huwag mo nang pagkait. Okay? Benta mo na sa kanya. Nasa sa kanya na po yun. Kasi, it's not about the selling problem. It's about the buying problem. Pero kasi kung di naman po sila naniniwala, diba, wala na po tayong magagawa on that part. Yan. So, pwede niyo pong ibenta na po yun. Okay? Hello coach, ang devil eye po ba pwedeng ilagay sa front door namin? The answer is yes, Lisa de Jesus. Pero ang tawag po dyan, anti-evil eye. Anti-evil eye. Pangontra sa evil eye. Sa mga taong may masamang balak. Huwag po devil eye. Devil eye po talaga negative na yan. Okay, so kaya medyo dapat maging maingat po tayo, ha? Pwede po ba walk in tomorrow, Binondo Store, inquire personally? Yes, Kat Vergara. Pwede po. Anytime po pwede kayo pumunta sa shop. Located po kami sa 803 Salazar Street, corner Ongpin, Binondo, Manila. You can also see our address here sa page po namin sa Feng Shui Sunrise. Okay? Ang pangalan po ng store is Sunrise General Merchandise. So, mabilis na kami mahanap kasi tapat lang po kami ng Anson Emporium at katabi lang po namin yung nagbebenta ng mga barbecue. Yan, maraming po habang pila dyan. Okay? So, yun po, no? And then, open po kami from Monday to Sunday from 9 o'clock to 6 o'clock po, every day. Although yung nga lang po, yes, I'm not, hindi po ko everyday nandun, pero don't worry po kasi kapag nandun na po kayo, yung mga angels ko po, pwede po niya kayo ma-assist. At pag meron po kasing customization, nakakailanganin po yung service ko, kailangan po yung explanation ko, tatawag lang po yung tao ko sa akin at pwede kong i-explain yun sa inyo. Magugulat kayo na kahit wala po ako dun, para ko kayong nire-reading. Okay? Kaya huwag po kayo mag-alala. Alright, Margie Palas, thank you rin po. So, meaning po, in-need ko po ng personal consultation para gagawin sa store. Ako medyo recommend ko, yes. Kasi baka medyo may kailangan tayong i-boost, meron tayong kailangan ilagay. We need to understand what happened really para at least mas more pwede natin ituro sa'yo kung anong dapat natin gawin. Kasi hindi po, ayoko po yung typically yung basta bebentahan kagad kita or mag-aalok kagad ako ng charm sa'yo nang hindi ko naintindihan ano ba yung nangyari first. Diba? Kasi mas more take ko kasi sa self ko sa consultant, parang doktor. Hindi ka pwede. Kaya yung problema ng mga reels or sa mga Facebook or sa TikTok, diba? Parang ang ginagawa lang kasi nila is, kayong mga 1984, naalala yung mga ganito, hindi nyo ako pina-follow. Kaya sinabi ko na sa inyo, kaya dapat itong gawin nyo kasi kami mga Feng Shui Masters, bla bla bla. Tapos pag kilik mo yun, iaalok lang sa inyo ng Intel Fox. Yeah, so wag po tayo magpapaloko sa gano'n. Okay? Baptism. Yeah, medyo magandang question to. Coach, okay lang po ba ang baptism panahon ng Ghost Month? The answer is yes. The answer is yes. Okay? So bakit? Kasi ang baptism po is under sa ating Catholic religion. Bas-bas po yan para kaya from kay God, no? Galing sa ating mga fathers, okay? So, in short, hindi po siya affected ng Ghost Month. Now, sa mga may birthday rin na mga panahon ng Ghost Month, can we celebrate Ghost Month with our birthday? Sorry. Can we celebrate our birthday in panahon ng Ghost Month? The answer is also yes. Okay? Tandaan niyo po, ang birthday lang po yung hindi kayang galawin ng mga spirits. Bakit? Kasi pag tuwing birthday po natin, yung guardian angel po natin kasama natin. Okay? So, hindi po nila magagalaw yan basta-basta. Kaya you can still celebrate your birthday. Kami, celebrate din kami. Yung son ko, August 19. Oo, so, di ba, yun, pasok kami sa Ghost Month. But still, we celebrate. Pero yung alam po, ano hindi natin pwede gawin?
inauguration, product launching, business opening, signing contract. Bakit? Man choice yan. 'Di ba? Ang birthday mo, is it a man choice? No. Lumabas ka na sa mundong ito. Pinili yan ng heaven para sa'yo. So that means may backer ka from the guardian angel. Okay? Kaya don't worry celebrating your birthday sa panahon ng Ghost Month. Pero yung nga lang po, yung nga sinasabi natin, pero pagka yung man choice, tulad ng wedding sa man choice, okay? Wedding sa man choice, birthday, bigay sa'yo ng heaven. Pero ang wedding date, kayo na namili ng couple. Kaya that's why hindi natin pwede gawin yan sa Ghost Month. Iniiwasan natin. Sure. Okay, Coach, safe po ba mag-house moving? Ayan, so far, sa mga nagtatanong po ng lucky date, please, we can check po sa ating book. Okay, wala kasi ako ng book here. Okay, so we need to check it on the book kung kailan po yung magandang araw para maglipat ng bahay. Ngayon, kung alanganin po kayo, you can also seek for our date selection service. We also offer that. Crystal Ann, paano po ba maging member? So, urging po, you can message us, joining the GYF member. Okay, although may membership fee po siya. Pero kasi doon po, meron kayong mga report na makukuha, may email, may 4 videos, at tapos isasama po ko namin kayo sa GYF family po natin. Okay? So, yun po. To know more about the GYF, you can also check it sa YouTube ko po. GYF, what is GYF? Yan. Ini-explain po natin yun doon. Ano meron pwede nyo makita sa GYF. Tapos, then, kapag ka-interested po kayo, pwede kayo mag-join sa amin. Kailangan po namin yung name, birthday, tsaka birth time. Okay? Tsaka email. Kasi doon po namin isasend yung mga videos po, if ever. Jason De Castro, yes, wishing paper, panahon ng Ghost Month. Basically, dapat pwede. Bakit? Kasi ang wishing paper, hindi yan para sa mga spirits. Para yan sa mga nasa taas. So, kaya pwede pa rin po siya. But yun nga lang po kasi, syempre, we always do kasi wishing paper basta yung mga gumagawa nung sa Ghost Month offering, yung mismong September 6. Siguro yun lang po yung iwasan ko. Ihuwalay nyo lang po yung araw. Okay? Maybe follow ka sa mga Success Day, Open Day pwede. Pero wag yung mismong September 6. Okay? Kasi yung mismong September 6, syempre Ghost Month Festival yan. Masyadong malakas yung energy dyan. Coach, yung offering, anong gagawin pagkatapos? Ilang araw po ang offering? Ang offering po isang day lang. Originally, hindi nga 1 day pa yan. Mga ilang oras lang yan. So, ang gagawin nyo lang po para kayo magpapakain. Lalagay lang kayo ng table, lalagay nyo yung offering sa table, maglalagay kayo ng mga plato, kutsara, tinidor, maglalagay kayo ng mga tubig, yung mga ganyan. Then, para kayo magpapakain in a way, no? Tapos mga food na pwede nyo i-offer. Then after that, after siguro maybe 2 hours, mga ganyan, then pwede, kasi hanggang sa maubos yung insenso, tsaka pagsusunog ng mga offering set mo, pwede mo na iligpit yung mga pagkain, then pwede nyo kainin. Pwede nyo pong i-reheat tsaka kainin. Pwede nyo pamigay din po. Yun po ang difference ng ritual natin sa Filipinos tsaka sa Chinese. Filipino rituals, madalas po kasi sa mga ino-offer natin, tinatapon natin. Pero sa Chinese ritual po kasi, no, hindi po natin sila tinatapon. Okay? Pwede pa po silang gamitin or kainin in a way. Pero yung nga lang po, ang suggest lang po natin doon, wag po kayo magko-complain. Okay? Kasi alam niyo po, nakain na kasi ng mga spirits, yung spirits of the food. Kaya minsan nagbabago po yung lasa ng pagkain. So wag po kayo magko-complain. Kasi kung di, pag narinig kayo ng spirit, ano ba yan? Pakain kayo ng pakain, tapos ko-complain lang din kayo. Okay? Yan. So, ano ba mga protection for the Ghost Month? May mga ilan tayong pin-repair. So, you can check it sa Ghost Month natin. Type nyo lang po sa inyong Facebook, Feng Shui Sunrise Ghost Month. Okay? Then, makikita nyo po yung pinost po namin doon. Okay? Kasi pag Ghost Month lang, mapupunta kayo sa different pages eh. Pero kapag yung Feng Shui Sunrise Ghost Month, at least doon kayo directly sa page ko. Then, makikita nyo po yung mga charms recommendation ko doon. So, meron tayong Ghost Month bracelet, meron tayong Ghost Month pouch, meron tayong mga basic lang, yung mga pwede sa wallet or charms. Meron tayong mga pwedeng ilagay sa office or sa house. Yeah, like that, no? So, kompleto po yung mga aking mga pinapayo or mga tinuturo po doon. Magbicol. Okay, may pouch naman po. Yes, you can just bring your pouch po, Ate Presi. Pero kung maganda kung meron ka rin Ghost Month Protection Bracelet. Yan. Then, maglilipat ako ng workspace sa bahay po.
Okay lang po ba yun? Kailan mag-start ang Ghost Month? August 23 po ang Ghost Month. Ha? So, kapag maglilipat po kayo ng workspace, be sure na to do it before the August 23. Yan. Fatima 5, ay magka-birthday po ang ating anak. August 19 din po ang anak ko. Yes, wow. Double celebration tayo. Double celebration. Coach, kailan po bang offering ng Ghost Month? September 6, the best. Pero kapag hindi po kayo ng September 6, you can do it from August 23 hanggang September 21. May bayad po ba para maging member po ng GYF? Yes, the answer is yes po. Meron po siya. Belly, no? Kasi originally po joining the GYF, kaya po siya may bayad. Hindi po binabayaran doon yung membership originally. Ang binabayaran niyo po doon is yung report. Kasi kapag nag-join kayo doon sa membership, meron kayong mga report doon na yun yung kailangan nyo kasi sundin. Yung mga activation techniques. Pero kasi ang bawat tao kasi may kanya-kanyang activation sectors. Kaya meron po kayong 13 pages report doon. Okay? Yan. Ate Faye! May live pala. Patapos na po. Sabay gano'n eh. Okay, hello po sir, good evening ko. Okay lang po ba maglipat ng tirahan pag Ghost Month? The answer is no. As much as possible, iwasan po natin ng panahon ng Ghost Month, maglipat ng bahay. Pero ito po yun, paano kung talagang hindi maiwasan kasi may emergency or dahil tapos na raw yung kontrata? Like meron ako isang client, gano'n na nangyari. Kaya kailangan ng personal consultation on that. Kasi pipili tayo ng magandang araw, best para sa buong family, na kung ano magandang araw sa loob ng Ghost Month para maglipat. Although yun po, may another consultation fee na po yun. Okay? Under na po yun sa date selection service po natin. So mag-message lang po kayo para magabayan po kayo doon. Okay? After mag-offer, pwede po ba mag-firework? No. 3D, we don't do fireworks panahon ng Ghost Month. Because number one po, ang mga spirits, takot po sila sa fireworks. Okay, so that means mahirap na mamaya after mo mag-offering, bigla ka ng firework, di parang mong ginawa is parang tinaboy mo agad sila. Okay? Kaya iniiwasan po natin yun. Nataon naman travel kami ng Hokkaido, coach, tumama ng Ghost Month. Okay lang naman, basta maging maingat lang. Originally, hindi naman po talaga totally 100% masama mag-travel pag panahon ng Ghost Month. But yun po kasi, pag Ghost Month panahon, marami pong travel accidents. That's why, always bring your pouch protection. Okay? Especially yung red pouch natin, yung for the year. Ako talaga medyo na-save ako in a way. Yung family ko. Ano yun kung familiar po kayo sa nangyari po doon sa NAIA, medyo kinakalibutan nga kami kasi nung nangyari sa NAIA, yung biglang sumugod yung isang car tapos may bata na aksidente. Nangyari, I think 8:10 or 8:20 kung di ako magkamali. 7:30 mo, 7:40, nandoon kami nakatayo. Yeah. So, ganun po ka-delikado. Pero ako kasi, lagi kong dala yung red pouch protection ko, yung activation pouch. So, kahit saan kasi ako magpunta, yun, ang pupunta kami nun sa Japan. So, even though nagta-travel ako, kahit mabigat siya sa pants ko, gamit ko. Kasi, para sa akin, medyo mas okay na yung kampante ako na walang accident kaysa sa mga ganyan na mangyari. Okay? And if you want to know more about that red pouch, activation pouch, meron kasi tayong travel pouch lang for the Ghost Month. At least yung mas cheaper yun. Pero kung gusto nyo kasing kompleto na yung activation pouch, panoorin nyo po yung sa Power Bracelet po natin. Power Bracelet 2025. Nakwento ko rin po yung activation pouch nun. Okay? Yan. Yes, dito rin po ang pagbe-message po. Pwede nyo pong i-click lang po yung icon natin, yung Feng Shui Sunrise icon. Then, syempre don't forget to like and share our page. Okay, or comment something. Okay, tapos then yun po. Message lang po kayo doon. Doon po kayo mag-answer. Paano po ba magpa-service? Yan. Pwede po, basta mag-message lang po kayo sa amin. Devera Isa. Okay? Or you can also, kung makapunta ka rin sa store namin, para pwede namin kayo makausap. Yan. Pwede naman po. Pero pwede kayo tumawag din po sa amin. Ay, pwede kayo mag-message sa messenger namin. Ganun po. Okay? So, alright, I think na sagutan ko na po lahat almost. So, basically, gagawa pa po tayo ng another
live session para for the ghost month, okay, para to recap yung mga do's and don'ts, okay, and then most important lang for this video is yung Hello August po natin. At least alam nyo muna what stores in you in this August and paano po natin babantayan. Sa mga hindi po napanood po lahat ng zodiac sign, you can still watch this video here in the Facebook, or gonna post this one also maybe tomorrow sa atin sa YouTube channel po natin. Kaya huwag nyo pong kalimutan po mag-subscribe din po sa amin, hit the notification bell po natin doon sa sa ating YouTube, okay, para anytime po pag may bago tayong napopost doon na ano po kayo, okay, nanonotify po kayo. Tsaka ito pong page natin sa Feng Shui Sunrise, kasi I'm also planning to create mga small video or short video also, more on teachings, okay, more on teachings ng lifestyle. Trabaho natin mga lifestyle coach. Okay, so right. So thank you everyone. Thank you sa pagsama niyo po sa akin in 1 hour session po. Okay, and knowing more about how Feng Shui works para sa atin, okay, how it gonna enhances. Ay, Roda Mercado, nalita po kayo. Don't worry. Ikaw pa, nako, message ka naman directly sa akin anytime. Okay, so thank you everyone. Thank you sa pagsubaybay niyo po. Thank you po sa mga nag-like and share po ng video na to, okay? Mabuhay po kayong lahat, okay? At certain po tayong lahat, okay? Basta tandaan niyo po, sana lagi tayong maging maingat, okay? Kontrolan natin yung emotions natin, at saka panahon ng August, because sabi nga natin, medyo it started na not so good, yung number 5 yellow star, and panahon pa ng ghost month, papasok pa po. The only way to counter all of this kind of problem is to stay positive energy tayo, okay? To practice DHV, defining our higher value, by thinking positive, to feel positive, and also to act positively. Maraming tatanong how to act positively. Number 1, spreading of good news. Okay, simple na pagbabati sa mga ibang tao ng mga positive na quotes or positive na mga words, okay? Encouragement, enlightenment, inspirational, motivational, lahat na ng rational, sabi ganun. Okay? So yun po yung mga ilang things para how we can spread positivity. It's not always about giving money. Okay? Kasi if you're just giving money pero yung puso mo tsaka yung isip mo puro negative, hindi rin siya maganda. Okay? You know, money is just a material thing. But yung emotional natin, yung spiritual natin, yun po yung much more important. Yun po yung karma natin. Yun po yung nakakonect tayo sa taas. Okay? So, I hope marami po kayo natutunan for tonight. Session po natin. Don't forget to like and share this video, and also like po lahat ng mga page. Okay? Social media account, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. Both Facebook and also Instagram. Ay, tsaka also sa YouTube po natin, Coach Johnson Chua. Okay? So, thank you guys. Again, this is Coach Johnson Chua. Okay, buhay po kayo lahat. Okay, this is a pleasant good evening for everyone. Okay, so see you in our next video. Bye!